Isinilang si Tiago na bulag ang kaliwang mata, samantalang ang kanang mata naman nito ay normal noong siya ay sanggol pa lamang. Ngunit habang lumalaki si Tiago, ay bigla na lamang nagkaroon ng pagbabago sa kulay ng kanyang kanang mata. Sa umaga ay kulay berde ito, ngunit pagsapit ng gabi, ito ay nagiging makislap na kulay asul. Bagay na ikinabahala ng kanyang ama at ina, kung kaya't agaran nilang ipinasuri iyon sa isang espesyalista sa mata. Kahit hirap ang buhay sa kakarampot na kinikita ng ama sa pagkakarpintero, ay naglakas loob itong ipangutang ang pambayad sa doktor. Dala ang nautang na pera, ay dinala ng mag-asawa ang kanilang anak sa isang doktor na dalubhasa sa mata. Matapos ang ginawang pagsusuri, ay binasa ng doktor sa mag-asawang Emma at Jose ang resulta. Ayon sa doktor, ay normal lang naman ang kanang mata ni Tiago. Ayon pa sa doktor, ay maaaring namana ng bata ang genes sa kanilang ninuno na siyang nagbibigay ng kakaibang kulay sa mata ng bata. Ngunit ang pagkakaroon niya ng ganong uri ng mata ay naging dahilan ng pangungutya sa kanya ng mga kapwa bata. Tinutukso itong anak daw siya ng isang engkanto. Ayaw ka naming kalaro. Hindi ka naman tao eh. Baka dalhin mo lang kami sa kaharian ng tulad mong engkanto. Panunukso ng mga kapwa bata sa kanya. Ito ang madalas niyang marinig na sinasabi ng mga batang bully sa kanilang paaralan at maging sa mga batang kapitbahay. Madalas na ring mapaaway sa kapitbahay ang mag-asawang Emma at Jose dahil sa naririnig nilang mga usapan na ikinakalat naman ng mga marites nilang kapitbahay. Mga taong makikitid ang isip at imbis na sila ang magturo ng kagandahang asal sa kanilang mga anak, ay sa kanila pa natututunan ng mga bata ang pangungutya sa kapwa na may kapansanan. Nag-umpisang maging mailap sa tao si Tiago. Madalas itong mag-isa at tanging ang alaga niyang aso na lamang kung minsan ang kalaro nito. Kahit ganun ang mundong ginagalawan ni Tiago, ay nakukuha naman nito ang kaligayahan sa kanyang mga maunawain at mababait na magulang na handa siyang gabayan at mahalin hanggang sa huli nilang hininga. Isang araw sa pag-uwi ni Jose galing trabaho, ay nadatnan nitong umiiyak ang anak habang dinadampian naman ni Emma ng telang binasa ng maligamgam na tubig ang gilid ng bibig ni Tiago. "Bakit, Emma? Napano ang anak mo?" Pagtatanong ni Jose sa asawa. "Naku, napaaway diyan sa labasan. Bibili lamang sana siya ng pagkain niya sa tindahan nang harangin daw siya ng mga bata at tuksuhin." "Hay nako, sana ay hindi mo na lamang sila pinansin, anak," wika ni Jose. Hindi naman niya daw pinansin, pero itinulak daw siya at pinagtawanan nga siya ng matumba. Pero ang hindi daw niya nagustuhan ay nang sabihing mga lahing impakto daw tayo, kaya napilitan na siyang lumaban. "Ganun ba? Tama yan, anak. Masama ang makipag-away, pero kung alam mong kalabisan na ang ginagawa sa iyo, ay dapat mong ipagtanggol ang iyong sarili." "Jose, ano ba? Bakit mo tinuturuang makipag-away ang anak mo?" May pagkainis na wika ni Emma. "Hindi ko siya tinuturuang makipag-away, Emma. Ang itinuturo ko lang sa kanya
ay matuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung sasanayin niyang binubuli siya ng mga bata, ay hindi na siya titigilan ng mga ito hanggang sa kanyang paglaki. Nasa ganun silang pag-uusap ng isang boses ng galit na lalaki ang narinig nilang tumawag mula sa labas ng kanilang bahay. Agad namang sumilip sa pintuan si Jose at nakita niyang nakatayo sa harapan ng kanilang bahay si Mang Badong na maituturing na isa sa mga siga sa kanilang lugar. Hawak nito ang isang putol na 2x2. Hoy Jose, nasaan ang walang hiya mong anak? Alam mo bang binasag niya ang mukha ng aking anak? Palabasin mo dito para maturuan ko ng leksyon yan. Kalma lang pare. Hindi naman yata tamang susugod ka agad dito at gusto mong kastiguhin ang aking anak na hindi mo pa inaalam ang punot dulo kung bakit nag-away ang mga bata. Anong hindi? Tinanong ko na ang aking anak at sinabi niyang bigla na lang siyang sinuntok ng anak mo. Kahit kailan ay hindi gawain ni Tiago ang ibinibintang nyo. Marami ang nakakita na nauna ang anak mong nanakit. Gumanti lang ang aking anak. Abat, pinapalabas mo pang sinungaling ang anak ko? Hindi ka na yata marunong kumilala ng kakalabanin mo, Jose. Dapat sigurong maturuan ka rin ng leksyon. Sigaw ni Badong at sinugod nito ng palo si Jose. Agad namang naiwasan ni Jose ang pagpalo sa kanya ng lalaking siga at gumanti ng isang malakas na suntok si Jose. Tumama ang matigas at mabutong kamao ni Jose sa panga ni Badong na naging dahilan ng agaran nitong pagkatumbas sa lupa at sumubsob iyon sa maruming kanal. Agad naman iyong tumayo at muling inatake si Jose. Ngunit umawat na rin agad ang ibang kalalakihang naroroong nanonood. Pinapasok na nila ng bahay si Jose at iniuwi na si Badong na noon ay labis ang galit na hindi nakaganti at napahiya sa mga tao. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, kasalukuyang naghahapunan ang pamilya Santiago, ay isang mahinang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pinuntahan iyon ni Jose at isang kapitbahay na kasama niya sa trabaho ang naroroon. Ikaw pala, Enteng. Ano bang atin? Tanong ni Jose. Jose, makabubuting umalis na kayo dito ngayong gabi. Bakit? May pagtatakang tanong ni Jose. Narinig ko ang usapan nila Badong doon sa kanto na ngayong gabi ay itutumba ka nila kasama ang pamilya mo pare. Kung may kilala kang malalapitan dito sa Maynila ay lumapit muna kayo at kung wala naman ay makabubuting umuwi na muna kayo sa inyong probinsya pare. Delikado ang buhay nyo ngayon at natitiyak kung hindi ka tatantanan ni Badong hanggat hindi ka niya na itutumba. Umakyat ang kaba sa dibdib ni Jose. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili dahil kaya naman niya itong ipagtanggol. Ngunit ang ikinakatakot niya ay ang madamay ang kanyang mag-ina. Sige, Enteng. Maraming salamat sa impormasyon. Ngayon din ay aalis na kami. Doon na kayo dumaan sa likod dahil nasa kanto sila Badong kasama ang kanyang tropa. Nag-iinuman sila. Sige na Jose, tutuloy na ako para makaalis na rin kayo agad. Uwi ka na Enteng, na noon ay mahahalata ang labis na pag-aalala. Agad nang pinaghanda ni Jose ng mga dadalhing damit ang kanyang mag-ina. Bakit biglaan yata ang alis natin, Jose? Ano ba ang sinabi ni Enteng sa'yo? Huwag nang maraming tanong pa, Emma. Bilisan mo ang maghanda dyan at kailangang makaalis na tayo dito. May banta si Badong na papatayin niya tayo ngayong gabi. Diyos ko,
Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kung bakit kasi pinatulan mo pa si Badong? Alam mo namang halang ang bituka ng taong yun. Habang abala sa paghahanda ng mga dadalhing damit ang mag-asawa, ay lumapit si Tiago na noon ay labis ang pag-aalala. Tay, pasensya na ho kayo. Dahil sa akin, ay nagkaroon kayo ng kaaway. Uwi ka ng 12 taong gulang na bata. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ipinagtanggol mo lang ang iyong sarili. Sadya lamang na makitid ang pag-iisip ng ibang tao at laging ipinagmamalaki ang kanilang pagiging siga. Pero ang katotohanan ay nanghihiram lang naman sila ng tapang sa kanilang mga kaibigan. Halina kayo at kailangan na nating makaalis bago pa tayo abutan ni Badong. Saan naman tayo pupunta nito, Jose? Wala naman tayong ibang kamag-anak dito sa Maynila. Pagtatanong ni Emma. Uuwi tayo ng probinsya at doon na tayo mamamalagi. Mabuti doon, kahit simple ang buhay, ay tahimik naman. Sinuong ng pamilya Santiago ang madilim na mga iskinita, patungo sa highway kung saan ay makakakuha sila ng masasakyan patungo sa terminal ng bus. Makalipas pa ang ilang oras, ay sakay na ang mga ito ng bus na patungo sa probinsya nila Jose. Samantala, 10:00 ng gabi, nang tahimik namang tinungo ng grupo nila Badong ang tahanan nila Jose. Ngunit wala na silang inabutang tao. Tanging ang mga pinagkanang hindi na nagawang mailigpit ng pamilya ang kanilang inabutan. Buisit, nakatunog ang walang hiyang lalaking yun. Sana may paglalamayan ngayong gabi dito sa lugar natin. Uwi ka ni Badong sa mga kasama nito. Madaling araw na nang marating nila Jose ang probinsya. Kinailangan na nilang doon na mismo sa terminal hintayin ang pagsikat ng araw. Dahil sa mga oras na iyon ay wala nang sasakyan ang bumibiyahe sa liblib nilang baryo. 8:00 ng umaga nang marating nila ang baryo nila Jose. Wow, Tay, ang ganda pala sa probinsya. Sariwa ang hangin at ang daming punong kahoy na namumunga ng masasarap na prutas. Hindi gaya doon sa lugar natin sa Maynila, ang baho ng hangin, amoy pusali at halos wala ng puno. Lahat kailangan mong bilhin sa palengke. Kung wala kang pera, hindi ka pa makakakain kahit saging man lang. Dito ba, Tay? Libre ba ang mga prutas? Libre ang prutas dito, anak, kung may tanim ka. Pero bawal ang manguha basta-basta sa tanim ng mga kapitbahay. Pero kung hihingi ka naman, ay tiyak na bibigyan ka. Tama ang tatay mo, Tiago. Dito sa probinsya ay hindi madadamot ang mga tao. Pero may iilan pa rin namang madamot at masungit, anak. Kaya kailangan ay huwag kang basta nalang pipitas ng mga bunga, ha? Kilalanin mo munang mabuti ang mga tao rito. Ilang minuto mula nang bumaba sila sa bukana ng baryo, ay narating na rin nila ang bahay nila Jose. Nadatnan nilang marami ang tao doon. May mga nakapila at may mga nakaupo sa upuang gawa lamang sa kawayan. Tay, napakarami yatang tao sa bahay ni Lolo. Baka ho may nangyari sa kanya. Mga taong nagpapagamot yan sa lolo Damian mo, anak. Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo ng inay mo na isang mahusay na albularyo ang iyong lolo. Isa siya sa kilalang mahusay na albularyo dito sa aming lugar. Sa mga oras na iyon, ay abala si Mang Damian sa panggagamot kung kaya hindi nito napansin ang pagdating nila Jose. Hindi rin naman kasi nito inaasahan ang biglaang pag-uwi ng anak.
Marami sa mga nagpapagamot ang nakakilala kay Jose. Bumati ang mga ito at mahahalata ang tuwa sa kanilang mga mukha nang makita ang binatang matagal ding nawala sa kanilang lugar. Matapos ang maiksing pakikipagkwentuhan at pagpapakilala ni Jose sa kanyang asawa at anak, ay nagpaalam na itong papasok na muna ng bahay. Sa likod na sila noon dumaan upang hindi magambala ang ginagawang panggagamot ng ama. Gusto niyo bang ipasyal ko muna kayo sa paligid ng baryo habang hinihintay nating matapos ang itay sa panggagamot? Para naman makita nyo ang magandang tanawin sa paligid ng aming baryo. Pagyayaya ni Jose sa asawa at anak. Sige tay, gusto ko yan. Ngayon lang kasi ako nakarating ng probinsya. Pero sandali lamang ho, nakalimutan ko palang nasa loob ng bag ko pa rin si Bantay. Sana okay lang siya. Agad namang binuksan ni Tiago ang bag na pinaglagyan niya sa kaibigan niyang si Bantay. Nang mabuksan nito ang zipper ng bag, ay tuwang-tuwa ang aso at panay ang halipuypuy ng buntot nito, sabay ang pagdila sa kamay ni Tiago. Nako, pasensya ka na Bantay ha. Hindi kita agad na ilabas sa bag na pinagtaguan ko sa'yo. Ikinabit ni Tiago ang tali sa liig ni Bantay at isinama niya iyon sa kanilang pamamasyal. Dinala ni Jose ang pamilya sa isang burol na malapit lamang sa kanilang bahay. Doon ay tanaw nila ang kulay gintong palayan na sumasayaw sa bawat pagdaan ng sariwang hangin. Napakaganda pala dito, Jose. Nakakaalis ng problema ang tanawin na makikita. Natitiyak kong dito na natin matatagpuan ang payapang buhay. Dapat pala noon pa nagdesisyon ka ng umuwi at dito na lamang tayo tumira. Wika naman ni Emma na noon ay nakangiting pinagmamasdan ang magandang tanawin sa kabukiran. Sa kanilang pagbalik ng bahay ay wala na ang mga taong nagpapagamot sa ama. Pumanhik sila ng bahay at bumati sa matanda na noon ay nanlaki ang mga mata sa gulat nang makita ang tatlo. Jose, ikaw na ba yan anak? Tumango si Jose at nilapitan ang ama. Sabay ang pagyakap niya dito. Yumakap din si Damian sa anak. Mahihigpit na pagyakap, tanda ng pagkasabik sa isa't isa. Siya nga ho pala itay, si Emma, ang aking may bahay, at ito naman ho si Tiago, ang aming anak. Ikinagagalak kitang makilala, iha. Uwi ka ng matanda, at ibinaling naman nito ang tingin kay Tiago, na noon ay nakatingala sa kanya. Ito ba ang aking apo? Abay, napakagwapong bata. Kumusta ka, iho? Mabuti naman po, Lolo Damian. Masayang tugon ni Tiago, lalo na nang marinig nito ang sinabi ng kanyang lolo na siya ay gwapo. Sumapit ang maghapon, ay masayang naghapunan ng sabay-sabay ang apat, na patuloy pa rin sa pagkukwentuhan at kumustahan. Maya-maya ay dumating ang nakakatandang kapatid ni Jose, kasama ang pamilya nito. Mas sumaya ang hapagkainan ng mga oras na iyon. Nakilala rin ni Tiago ang kanyang mga pinsan. Pagsapit ng kinabukasan, ay maagang nagpunta ang mga pinsan ni Tiago sa kanila at niyaya itong maglaro at mamasyal. Napatingin naman si Tiago sa ama at ina na ang mga mata nito ay humihingi ng permiso sa mga magulang. Nang tumango ang mag-asawa, ay sumilay ang isang napakagandang ngiti sa labi ni Tiago. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mararanasan niya ang pakikipaglaro sa tulad niyang mga bata.
Oh, Natoy, alalayan niyo si Tiago at hindi yan sanay dito sa probinsya. Uwi ka ni Mang Damian sa dalawa nitong apo. Matapos tumango ang mga bata, ay mabilis na silang tumakbo palayo. Samantala ay nagkaroon naman ng pagkakataong makapag-usap ng sarili niyan si Jose at Damian. Nasa kusina kasi noon si Emma at inaasikaso ang lutuin. Kumusta na ba ang inaalok ko sa iyo noon, Jose? Napag-isipan mo na ba? Wag ho sana kayong magagalit, Itay. Pero hindi pa rin ho nagbabago ang desisyon ko. Ayaw ko talagang maging tulad niyong manggagamot. Lalo na ngayong may pamilya na ako. Kailangan kong kumita ng malaki, Itay, para sa kinabukasan ni Tiago. Bumuntong hininga si Damian, sabay tinapik ang balikat ng anak. Kung yan talaga ang pasya mo, anak, ay hindi na kita pipilitin pa. Ayaw ko nang maulit ang nangyari noon, na napilitan kang maglayas dahil sa pagpilit ko sa iyo. Uwi ka naman ni Damian. Isang linggo ang lumipas mula nang dumating sila Jose sa kanilang probinsya. Ay isang pangyayari ang nagbigay ng labis na alalahanin sa mag-asawang Jose at Emma. Isang araw noon, nang humahangos na dumating si Natoy at dala ang isang balita. Tito Jose, tulungan niyo kami. Si Tiago po bigla na lang tumumba habang naglalaro ho kami. Uwi ka ng bata sa boses na garalgal. Agad namang tumayo si Jose at iniwan nito ang pagsisibak ng kahoy nang marinig ang sinabi ng pamangkin. Agad nilang tinungo ang lugar kung saan nawalan ng malay si Tiago. Doon ay inabutan nilang pinapaypayan ni Nita ang pinsan na wala pa ring malay. Binuhat ni Jose ang anak at mabilis nang iniuwi ng bahay. Labis ang kanilang pag-aalala, lalo pat ng mga sandaling iyon ay wala sa bahay si Mang Damian. Nagtungo kasi ito sa karatig na nayon upang manggamot. Ano bang nangyari, Natoy? Bakit nawalan ng malay si Tiago? Pagtatanong ni Jose. Ayon sa bata, ay kasalukuyan silang naglalaro noon nang sabihin ni Tiago sa kanila na mayroon daw siyang nakikitang magandang babae. Nakangiti daw iyon sa kanya at kumakaway. Ngunit nang tignan naman nila ni Nitay ang lugar na sinasabi ni Tiago, ay wala naman daw silang nakikitang babae o ibang tao doon. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang daw nakaramdam ng pagkahilo ang kanilang pinsan, hanggang tuluyan na daw itong natumba at nawalan ng malay. Hindi naman nagtagal, ay dumating na rin si Damian. Sinalubong iyon agad ni Jose. Itay, mabuti at dumating na kayo. Si Tiago ho nawalan ng malay habang naglalaro sila ng kanyang mga pinsan. Dali-dali namang inalis ng matanda ang kanyang sombrero at pumasok iyon ng bahay. Nilapitan ang apo na noon ay wala pa ring malay. Mabilis niyang dinukot mula sa bulsa ang isang itim na rosaryo at umusal iyon ng orasyon habang hawak nito sa ulo si Tiago. Maya-maya lang ay narinig na nila ang ungol ng bata hanggang sa magkamalay ito. Mula nang mangyari ang kaganapang iyon kay Tiago, ay madalas na itong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Nagkaroon din ito ng kakaibang lakas at liksi ng pagkilos. Bagay na labis na ipinagtataka ni Jose at Emma. Pero para kay Mang Damian,
ay hindi na ito bago sa kanya. Alam niyang isang diwata ang nagbigay ng kakaibang kapangyarihan sa apo. Alam niyang isa ang apo sa mga napili upang maging kapalit niya pagdating ng araw. Sa tuwing nanggagamot si Mang Damian, ay madalas siyang bulungan ng apo kung anong uri ng lamang lupa ang nagpapahirap sa pasyente. Bagay na ikinamangha naman ni Mang Damian dahil sa tagal na niya bilang isang mahusay na manggagamot, ay ni minsan hindi pa niya nagawang makita ang uri ng maligno o engkantong nanakit sa kanyang pasyente. Isang araw ay kinausap ni Mang Damian ang anak na si Jose. "Anak, may palagay akong may kakaibang kakayahang espiritual si Tiago. Maaaring isa din siya sa napili upang maging albularyo. Maaaring ang kanyang mata na nagbabago ng kulay ay isang biyaya upang magamit niya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan." Hindi makaimik si Jose ng mga sandaling iyon. Ayaw kasi niyang maging isang albularyo lamang ang kanyang anak. Alam ni Jose na bilang isang albularyo ay may tungkulin kang tumulong ng walang kapalit na halaga. Bagay na hindi magpapaginhawa sa buhay ng isang tao. Tila nabasa naman ng ama ang naglalaro sa kanyang isip. "Anak, ang bawat bagay dito sa mundo ay may nakalaang obligasyon. Mga bagay na hindi natin hawak. At kahit ipilit nating ibahin ang landas na ating tatahakin, ay gagawa at gagawa pa rin ang kapalaran ng paraan upang matupad ang takda. Kaya ngayon pa lamang ay matutunan mo ng tanggapin ito. Wala din naman tayong magagawa, lalo pat nag-uumpisa ng gumana ang taglay na galing ni Tiago." Kung iyan po ang nakatadhanang kapalaran ni Tiago Itay, ay wala na akong magagawa, lalo na kung siya na mismo ang pipili sa larangang iyan. Sagot naman ni Jose sa ama. Nakangiting inakbayan ni Damian ang anak. Mabilis na lumipas ang mga taon at dumating sa edad na 22 si Tiago. Sa mga panahong ito ay marami na siyang natutunan sa abuelo, sa larangan ng panggagamot. Hindi naman na iyon tinutulan pa ni Jose dahil ang anak na mismo ang may kagustuhang maging isang albularyo. Nasa edad 60 na noon si Mang Damian at lagi nang magkasama ang mag-abuelo sa panggagamot. Itinuro na ni Mang Damian ang lahat ng kanyang kaalaman sa apo. At binigyan niya na rin ito ng isang sandata na magagamit ni Tiago sa pagtatanggol sa sarili laban sa mga nilalang na maaaring maghiganti laban sa kanya. Isang araw noon ay isang lalaki ang dumating sa kanilang bahay. Humihingi ito ng tulong. "Ano bang maitutulong namin sa iyo, iho?" Pagtatanong ni Mang Damian sa lalaki. "May kakaibahong nangyayari sa aking anak, Mang Damian. Bagay na hindi ko kayang maipaliwanag. Basta't ang alam ko lang ay tila nawawala ito sa sarili. May mga bagay kasi siyang ginagawa na hindi pangkaraniwan at pagkatapos nun ay hindi na niya maalala." "Ay siya, hintayin mo lang kami saglit at ihahanda lang namin ang aming mga dadalhing gamit sa panggagamot. Maupo ka muna, iho. Tiago, tulungan mo akong ilagay sa lalagyan ang aking mga gamit at sasama tayo sa lalaking ito upang suriin ang kanyang anak." Tumango naman si Tiago
at dali-dali na nitong inilagay sa isang bag ang mga kakailanganing kagamitan. Matapos ang ilang sandali, ay tinungo na ng tatlo ang baryo ng lalaki. May 30 minutos din ang naging lakaran at narating nila ang tirahan ng lalaki. Pinapasok sila nito at pinaupo. Sabay tawag sa anak nitong dalagita, na sa mga sandaling iyon ay tila wala namang karamdaman at nasa katinuan naman ang pag-iisip. Maayos itong bumati sa dalawang panauhin. Ngunit para kay Tiago ay nakita niya ang totoong kaanyuhan ng kaharap na dalagita. Habang naglalakad kasi ito patungo sa kanila, ay kitang-kita ni Tiago ang kakaibang hugis at anyo nito. Mas malaki ang anino ng dalagita kumpara sa pisikal na tangkad nito. Mas malaki rin ang bulto ng anino at hindi nagtutugma ang kilos ng anino sa kilos ng kaharap na dalagita. Habang kinakausap ng lalaki ang anak, ay binulungan ni Tiago ang abuelo. Lolo, mag-iingat kayo. Hindi tao ang ating kaharap ngayon. Ang anak na tinutukoy ng lalaki ay isang aswang. Kakausapin ko ang lalaki at susubukan kong ipaliwanag sa kanya ang kakaibang sitwasyon ngayon. Kailangan nating makumbinsi itong pumayag na paslangin na ang aswang. Tumangulang naman si Mang Damian habang pasimpleng pinagmasdan ang dalagita. May nararamdaman siyang kakaibang aura nito, pero hindi niya makita ang sinasabi ng apo. Normal na tao ang nakikita ng matandang albularyo. Kumuha ng tiyempo si Tiago upang makausap ng sarilinan ang lalaki. Habang kinakausap ni Mang Damian ang dalagita, ay kinausap naman ni Tiago ang ama ng dalagita sa labas ng bahay. Delikado ang lagay niyo, pare, wika ni Tiago. Anong ibig mong sabihin? Gulat namang pagtatanong ng lalaki. Hindi na ang anak mo ang kasama niyo sa bahay, pare. Matagal nang patay ang iyong anak at ang sinasabi mong anak ay isang impostor na lamang. Matapos nitong mabiktima ang iyong anak, ay ginaya niya ang katauhan ng iyong anak upang makapasok siya sa loob ng iyong bahay. At may hinihintay lamang ito bago niya kayo umpisahang paslangin lahat. Ano bang pinagsasabi mo, pare? Humingi ako ng tulong sa inyo upang gamutin ang aking anak, hindi para paratangan siya ng isang nakakarimarim na krimen na kanyang gagawin sa sarili niyang pamilya. Sabi ng lalaki sa medyo mataas na nitong boses. Huminahon ka, pare. Buntis ang panganay mong anak, hindi ba? At malapit na itong manganak. Wikang muli ni Tiago, na tinanguan naman ng lalaki. Yan ang inaabangan niya, pare. Ang paglabas ng bata. Dahil yan ang isa sa pinakapaborito niyang pagkain. Kumuha ka ng salamin at habang kinakausap namin ang iyong anak, ay itapat mo ang salamin sa kanya at makikita mong hindi na siya ang tunay mong anak. Pumayag ang lalaki sa mungkahing iyon ng binata. Kinausap ng mag-abuelo ang dalagita, habang ang ama naman nito ay pasimpleng kinuha ang salamin at itinapat nga iyon sa kanyang anak. Laking gulat nito at ang pagtibok ng kanyang puso ay animo mga yabag ng kabayong nagkakarerahan dahil ang nakita ng lalaki sa salamin ay tanging kasuotan lamang ng anak at wala ang refleksyon ng katawan nito sa salamin. Sa biglaang pag-atras ng lalaki ay siya namang agarang paglingon ng kanyang anak na noon ay nakangiti habang
Ang mga mata nito ay nanlilisik at namumula. Bigla nitong ikinumpas ang kanyang kamay at isang puwersa ang nagtulak sa lalaki upang tumalsik. Sa paghampas ng lalaki sa dingding ng bahay, ay nabitawan nito ang hawak na salamin at nabasag iyon sa sahig. Kasabay nun ay ang paglingon nito sa dalawang albularyo na noon ay napatayo sa gulat nang tumalsik ang lalaking nanghingi sa kanila ng tulong. Sa palagay nyo ay malilinlang nyo ako, mga inutil. Hindi pa kayo ipinapanganak sa mundong ito, ay nabubuhay na ako at naghahasik ng kasamaan sa mundo. Hindi ang mga tulad niyong pipitsugin ang tatalo sa akin. Uwi ka ng nilalang, at mabilis na iyong gumapang sa dingding na animoy isang tuko. Nag-umpisa na rin itong magbago ng anyo. Isa itong matandang babae na may katabaan at tila naaagnas ang mga laman sa katawan. Mahaba at matulis din ang dila nitong naglalabas-masok sa kanyang bunganga. Mabilis naman nang kumilos ang mag-abuelo at magkahiwalay na sinugod ang nilalang. Inilabas ni Mang Damian ang kanyang buntot pagi at inihagupit iyon sa aswang. Mabilis naman iyong nakakaiwas sa paglipat-lipat sa mga kahoy ng bubungan. Samantalang si Tiago naman ay binuhat ang isang upuang gawa sa kawayan at mabilis niya iyong ibinato sa nilalang. Muli na namang naiwasan iyon ng aswang at tumawa ito sa nakakairitang tunog. Kahit anong atake ang gawin ng mag-abuelo, ay nahihirapan silang patamaan ang nilalang. Maganda kasi ang pwesto nito at nahihirapan silang abutin iyon. Hanggang sa makatiyempo si Mang Damian, natamaan ang aswang. Sa hindi sinasadyang pagpapakawala ng hagupit ng buntot pagi, ay tumama ang pinakadulo nito sa muka ng aswang at nagdulot iyon ng mababaw na sugat sa pisngi ng halimaw. Mula sa sugat ay tumulo ang malapot, maitim at mabahong dugo ng aswang. Muling bumalasik ang muka ng nilalang. Bakas ang galit sa ginawa ng matandang albularyo. Habang nakatitig ito kay Mang Damian, ay nagpakawala ito ng nakakakilabot na ngiti. At kasabay nun, ay biglang naglutangan ang mga piraso ng nabasag na salamin at mabilis iyong nagliparan patungo sa matandang albularyo. Lolo Damian, iwasan niyo ang mga salamin, sigaw ni Tiago. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa magawang makaiwas ng matanda, ay sabay-sabay na tumarak ang mga basag na piraso ng salamin sa dibdib ni Mang Damian. Napatakbo si Tiago. Agad na sinalo sa mga bisig ang nabwal na abuelo. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo ang makakapatay sa akin. Habang pinagmamasdan ni Tiago ang wala ng buhay na abuelo, ay panay ang pagtulo ng kanyang luha. Marahan niyang ibinaba sa sahig ang katawan ng abuelo at tumayo ito upang harapin ang aswang. Ngunit sa kanyang pagharap, ay malakas na humampas sa kanyang ulo ang isang nakalutang na upuan. Nagdilim ang paningin ni Tiago at kasabay nun ay bumagsak na siya sa sahig. Narinig pa niya ang pagtawa ng nilalang habang nagsasalita iyon.
Ngunit hindi na niya naintindihan ang sinasabi ng aswang at tuluyan ng nagdilim ang kanyang kapaligiran. 2 araw ang makalipas mula nang mangyari ang pakikipaglaban nila Tiago sa isang aswang, ay nagkamalay na rin ito. Agad siyang nanghingi ng tubig na inumin dahil tila pagod na pagod ang binata. Ayon kay Tiago, ay kasama niyang naglakbay ang kanyang abuelo sa malayong lugar na tila ba paraiso. Magaganda ang mga tao at nakasuot ang lahat ng purong puting kasuotan. Doon ay nakita din niya ang babaeng madalas magpakita sa kanya noong siya ay bata pa lamang. Isinama daw ng mga iyon ang kanyang lolo Damian, samantalang siya ay pilit ng pinapauwi dahil may misyon pa daw siyang dapat tapusin. Nagpipilit siyang sumama, ngunit nang itulak daw siya ng isang lalaki, ay tila nahulog daw siya sa isang madilim at tila napakalalim na balon. At sa pagmulat nga ng kanyang mga mata, ay uhaw na uhaw siya. Walang kaalam-alam ang binata. Nakasalukuyan nang nakaburol ang kanyang abuelo ng mga sandaling iyon. Nang malaman ni Tiago na wala na ang kanyang abuelo, ay labis na pighati ang kanyang naramdaman. Matinding kalungkutan ang kumapit sa kanya. Matapos ang libing ng abuelo, ay ipinagpatuloy ni Tiago ang panggagamot. Ibinigay niya ang kanyang oras sa mga taong nangangailangan. Mabuti naman at mabilis kang nakabawi sa pagkamatay ng iyong lolo. Akala ko'y magmumukmuk ka na lang eh, uwi ka ni Jose sa anak. Hindi maaari, itay, dahil kailangan ako ng tao. Kailangan kong maipaghiganti si lolo. Papatayin ko ang aswang na kumitil sa kanyang buhay. Yan ang sumpa kong binitiwan bago tabunan si lolo ng lupa. Hindi ko hahayaang mabaliwala ang kanyang pinagpaguran. Tinapik ni Jose ang balikat ng anak. Sabay niyaya na nitong kumain ng almusal ang binata. Tinupad ni Tiago ang kanyang pangako sa abuelo. Naging mahusay din siyang albularyo, hindi lamang sa kanilang lugar, kundi maging sa mga karatig na bayan ay naging matunog ang kanyang pangalan. Habang patuloy ang kanyang panggagamot, ay patuloy din niyang tinutugis ang aswang na pumatay sa kanyang abuelo. Hanggang sa hindi inaasahang araw, ay muling nag-krus ang kanilang landas. Isang hapon noon, nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa paligid nang may dumating na pasyente si Tiago. Mayaman ang pamilyang iyon. Inilapit ng lalaki ang kanyang asawa, na noon ay nanghihina at sobrang payat. Ayon sa lalaki, ay ipinasuri na niya sa mga dalubhasang doktor sa Maynila ang kabiyak, ngunit walang makita ang mga doktor na karamdaman ng kanyang asawa. Inilapit na rin nila sa ibang albularyo, ngunit hindi nila iyon mapagaling hanggang sa mabalitaan niya si Tiago. Nasaan ho ba ang asawa niyo ngayon? Pagtatanong ng binata. Nasa sasakyan siya, sagot ng lalaki. Sige ho, ipasok niyo siya dito sa loob ng bahay at ihahanda ko lang ang aking mga kagamitan sa panggagamot. Paglabas ni Tiago ng silid, ay natigilan ang binata. Natutok ang berde niyang mata sa kasama ng mag-asawa. Isa iyong babaeng may katabaan
ang pangangatawan. Mabilis na nagbago ang kulay berdeng mata ni Tiago at napalitan iyon ng kulay asul. Hindi naman napansin iyon ng 3 panauhin dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa babae na noon ay sinusumpong ng matinding pag-ubo. Walang sabi-sabi ay biglang sinugod ni Tiago ang babaeng mataba. Agad niya iyong sinakal at sunod-sunod na suntok sa muka ang kanyang iginawad. Inawat siya ng lalaki at sinabing kasama nila ang babaeng iyon at tagapag-alaga ng kanyang asawa. Nagkamali ka ng kinuhang tagapag-alaga. Hindi tao ang kinuha mo. Isa siyang aswang at siya ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang iyong asawa. Ilayo mo ang asawa mo at bantayang maigi habang igagawad ko ang kamatayan sa aswang na ito. Umakyat naman ng bahay ang mag-asawang Emma at Jose. Dahil sa narinig nilang kaguluhan, nakita nilang sinasakal ni Tiago ang matabang babae. Ngunit imbis awatin ng mga ito ang kanilang anak, ay nilapitan nila ang pasyente at inilayo. Magtiwala kayo kay Tiago. Alam niya ang kanyang ginagawa. Wika ni Jose sa mag-asawa. Akala mo, habang buhay kang makakapagtago at matatakasan ang pagpaslang sa aking abuelo. Ngayon ay hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makatakas. Wika ni Tiago sa galit na boses. Nang marinig ng aswang ang sinabing iyon ni Tiago, ay humingi pa iyon ng tulong sa kanyang amo. Nagmamakaawa iyon, ngunit pinigilan nila Jose ang lalaki. Nang mapagtanto ng babae na wala na siyang ibang paraan, ay inilabas na nito ang tunay niyang anyo. Bumalasik na ang mga namumula nitong mata at ang katawan nitong tila naaagnas sa dami ng nagnanaknak na sugat. Bigla niyong hinawakan ang 2 kamay ni Tiago at pilit na inaalis ang pagkakasakal ni Tiago sa kanyang leeg. Ngunit malakas si Tiago. Hindi matapatan ng aswang ang kanyang lakas. Isang hindi inaasahang pagkilos ng aswang ang ginawa nito. Inilabas nito ang kanyang dila at itinusok iyon sa mata ni Tiago. Mabuti na lamang at sa kaliwang mata ni Tiago tumama iyon. Ngunit kahit bulag ang kaliwang mata ng binata, ay nakaramdam pa rin ito ng sakit. Kaya napabitiw si Tiago sa pagkakasakal sa aswang. Mabilis na umakyat ang nilalang sa taas na bahagi ng bubungan. Gimbal ang lahat ng nasa loob ng bahay. Animoy paniki naman ang aswang na naggagawang maglakad ng nakapatiwarik. Bigla nitong itinuon ang tingin sa babaeng may sakit. Ngumisi iyon sa babae. Kung akala mong makakaligtas ka na sa akin, ay nagkakamali ka. Kukunin at kukunin ko ang iyong kaluluwa. Wika ng aswang sa makapanindig balahibo nitong boses. Diyan ka nagkakamali, Salot. Sa palagay mo ba, ay hahayaan kong mangyari ang nais mo? Nasa loob ka ng aking pamamahay at hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito. Umusal ng orasyon si Tiago at mabilis ang ginawa niyang pagkilos na nilapitan ang bawat haligi ng kanilang bahay. Kasabay ng pag-usal niya ng orasyon, ay isa-isa niyang tinapik ang mga haligi. Habang ginagawa iyon ni Tiago, ay nagtataka namang pinapanood siya ng nilalang. Huli na nang mapagtanto ng aswang na pinahina ni Tiago ang kanyang kapangyarihan at ikinulong siya ng binata
sa isang puwersa ng kabutihan na kailanman ay hindi kayang tapatan ng kadiliman. Biglang bumagsak ang aswang pababa na tila wala ng lakas ang katawan. Agad iyong nilapitan ni Tiago na nooy hawak na ang punyal na iniwan sa kanya ni Mang Damian. Bago ibaon ni Tiago ang punyal sa dibdib ng aswang ay nagwika pa ito. Para ito sa aking lolo Damian, at sa pagbaon ng punyal na ito ay ang tuluyan mong paglaho sa mundong ito. At hindi ako titigil sa pagtugis sa iba mo pang kasamahan o kauri. Uubusin ko kayong mga aswang dito sa mundo. Matapos iyong wikain ni Tiago, ay ibinaon nito sa dibdib ng aswang ang punyal. Sa pagbaon ng punyal ay ang malakas na pagsigaw ng aswang at ang unti-unti nitong pagkasunog hanggang sa maging abo. Matapos mapaslang ni Tiago ang nilalang, ay binigyan niya ng ilang halamang gamot ang mag-asawa at binilinan ang mga ito na ibalik ang pananampalataya sa Diyos at huwag malunod sa mga material na bagay. Naglabas ng malaking halaga ang lalaki at pilit iyong iniaabot kay Tiago bilang kabayaran, ngunit tinanggihan iyon ng binata. Hindi ho ako tumatanggap ng bayad. Mabuti pa ho, kung nais nyo talagang tumulong, ay ipamili nyo iyan ng pagkain at ibigay sa mga mahihirap kong kabaryo. Uwi ka ng binata. Kung yan ang nais mo, Tiago, ay gagawin ko. Babalik ako at magpapamahagi dito sa inyong baryo ng kaunting tulong. Sa paglipas ng halos isang buwan, ay isang kotse at isang close van ang pumarada sa harap ng bakuran nila Tiago. Mula sa kotse ay bumaba ang mag-asawa. Nang makilala nila Tiago ang mga iyon, ay sinalubong nila Tiago ang mga ito. Malaki na ang ipinagbago ng ginang. Ang payat at ubuhing pasyente ay naging malusog at masigla ng muli. Napadalaw ho yata kayo. Natutuwa akong maayos na muli ang inyong asawa. Uwi ka ng binata. Tulad ng ipinangako ko sa iyo, Tiago, narito ang konting tulong para sa iyong mga kanayon. At muli ay maraming salamat sa ginawa mong pagpapagaling sa aking asawa. Uwi ka ng lalaki. At masaya na nilang ipinamahagi ang daladalang pagkain. Wakas. Isa na namang patunay na kahit kailan, ang kasamaan ay hindi maaaring mangibabaw sa kabutihan. At hindi lahat ng tao ay sakim. May ilan pa ring marunong tumanaw ng utang na loob at tumulong sa kapwa. Marami pong salamat sa pakikinig mga kakilabot. Huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. Pakishare na din po upang mas lumawak pa ang maabot ng ating channel. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin sa Kakilabot TV. Shoutout din po kay Nida Kiambao from Kuwait, Joselito Tahale, Rosita Nicolas, Ayesha Sher, Ricky Manalo, Bioli Liharso, Maya Saad, Rofita Acosta from Manila, Carmelita Fruna from Dubai, Neri Cuyones from Bahrain, Emmanuel Escobel, Elsa Gonzalez, Joel de Guzman, Norma Di Hoya, Henry Bailon from Saipan, Frederick Labang, Leonora Bona, Asili Gumban, Tita Sareno, Miriam Leivelt, Tahani Vlog,
Violeta Largo, Red Sniper from Saudi Arabia, Cherry Mukbang ASMR Channel, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, NSR_Suda, Christy Atham, Comando Sesmundo, Perlita Rivera, May Cato, Ronaline Raffles, Emiliano Raffles, Randy Katikyesta, Crispolo Dayanan, Florida Cardinal, Corazon Clemente, Ans, Edelberto Balanlay and Balanlay family from Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar, Eduardo Bangud, Mary Torres, Larry Pardillo, Socorro Cruz, Mary Torres, and Miles Away. Muli po, ito ang inyong Kakilabot TV na nagpapasalamat sa inyong suporta. God bless po sa lahat. Amen.